Welcome po mga ka-farmers muli sa aking channel, Eong Farming. So ngayon po mga ka-farmers ay dumating na po yung ating second batch nitong ating mga sisiw na galing po ng Lucena, na ang middleman po ay si Sir Vitalino. Yan, good day sa iyo Sir Ronald Vitalino. At andito na po yung aming mga sisiw sir, nakuha na po namin, kompleto po, 6 po na box. Ayan, so ngayon po mga ka-farmers, katulad po nung nabanggit ko sa inyo dati, na after 2 weeks ay kukuha po ako uli kay Sir Vitalino ng 500, pero po nadagdagan po namin ng 100, kaya naging 600 po yung nakuha ko sa kanya uli, kasi maganda po yung kanilang mga sisiw. At mamaya po ay aking ipapasili po sa inyo yung ika-third na update yata nitong aking mga sisiw, yung unang batch. Yan, sila po ngayon ay 15 days. Pero ngayon ay siyempre aasikasuhin po muna natin itong mga sisiw na dumating. Ngayon po, bago po natin latag yung ating mga sisiw dun sa kanilang broodingan, ay lalagyan po muna natin sila mga ka-farmers ng tubig. Ito po yung kanilang mga painuman. Lalagyan po natin yan ng asukal, tapos lagyan po natin ng tubig. Bago natin po ilalagay doon, saka natin ilatag yung ating mga sisiw. Kailangan po natin mga ka-farmers ng malinis na lagayan po ng tubig. Hindi po kasali yung yung mayroong takip diyan na kulay red, saka yung kanya katabi, kasi hindi pa po nalinis yan. itong 6 lang po. Ayan. So dapat malinis, na disinfect siya ng chlorine, at medyo napahinga-hinga ng kahit mga 24 oras. Ayan, para naman ay makondisyon yung ating mga lagayan ng tubig. At ito po mga ka-farmers, ayan, 3/4 po na asukal yung ating ilalagay dyan. Tigwa 1/4 po yan. Mayroon pa pong presyo, bili na kayo. And so kung 1,000 po yung inyong mga alaga, ay 1,000 1 kilo ang inilalagay ko. Kaya itong 3/4 para po sa 600 piraso na mga sisiw ay sobra na po yan. Pero okay lang po yan, wala namang overdose po yan Tsaka yan po, mahalaga at mayroon po tayong sandok po ng kanin. Hindi po, panghalo po natin yan dyan. Haluin lang po yan mga ka-farmers, haluin lang hanggang sa malusaw po yung asukal. So yung tubig ay tig 1 liter lang o mahigit lang po 1 litro yung tubig, kasi dapat po mga 4 na oras hanggang 8 hours ay dapat mapalitan na po yung kanilang mga tubig. At itong ganito kadami na mga tubig ay hindi pa po nila yan kayang ubusin sa buong maghapon. Yan, dahil 6 po yung kanilang mga painuman. Hahaluin lang po, at pagkatapos po yan, kapag nahalo na, ay pwede na pong ilagay doon sa ating mga kulungan. So nandito na po mga ka-farmers yung ating mga tubig. Medyo masilo lang po sa ilaw, kaya hindi po natin masyado nakikita. At saka ito po, ano ba to? Bato. Yan, ito. Huwag po mga ka-farmers kalilimutan, ilalagay po natin yan dito sa ating mga painuman. Yan. Kasi pagka wala po ito, dahil po sa sobrang uhaw nila, paglagay po natin ng ating mga sisiw, ay mag-iinuman po yan kaagad. Hindi po nila nakokontrol yung kanilang sarili, mga uhaw sa alak, sa tubig pala mga ka-farmers. Yan. Kaya dapat mayroon po siyang ganito bato. Pero saglit lang po ito mga ka-farmers, mga 4 na oras lang po ay pwede na po ninyong tanggalin. Depende lang po dun sa inyong mga sisiw, inyo pong obserbahan. Kung sila po ay hindi na masyadong agresibo sa pag-inom, pag hindi na po sila pumapatong dito sa tubig, pwede na po ninyong tanggalin itong mga batong ito. Kasi nakakasagabal din po ito sa kanilang pag-inom. Yan, so itong ating ilaw po mga ka-farmers ay 1, 2, 3, 4. Bali 4 lang na bulb na pang sisiw. At mayroon po tayong ginagamit na kulay puti. Kasi pag nagmix po yung kanilang kulay, ay mas nagiging active ay yung ating mga sisiw. Ayun lang po yan mga ka-farmers sa observation ko. Yan, pero mamaya dadagdagan po natin, lalagyan po natin ito ng 2 lata na may lamang uling, para mas maibigay po natin yung init na kailangan ng ating mga sisiw. Pero po sa ngayon, kahit na wala po siyang mga uling, mainit siya. Ayan nakikita po ninyo mga ka-farmers. So yan, hindi po yan tubig, yan po ay pawis. Yan, kaya yung aking t-shirt yan yan. Sir Vitalino, pwede bang
magpadala ka dito ng t-shirt. Joke lang sir. Wala na pong t-shirt. So yan po mga ka-farmers, okay na po yung kanilang mga painuman. Ayan. Okay. So ngayon, inopen ko na itong box. Tingnan natin. Ayan, hinihingal na po sila. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, kung mapansin po ninyo mga ka-farmers ay okay po sila. Wala pong ano, wala pong parang wala namang naipit. Ayan. So nagmamakaawa na po sila na gusto na po nilang pakawalan. Kaya pakawalan na po natin. Bilang-bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16. Maganda po mga ka-farmers ng mga sisiw. 21. Ang lulusog po oh. 22. 28. 59. 50. 51. Ayan na po mga ka-farmers, yung ating mga sisiw. Ayan po, maliliksi po sila, halatang halata na class A. Mamaya maya po natin mga ka-farmers bibigyan ng kanilang mga feeds or patuka. Dadagdagan lang po natin yung kanilang dyaryo para dyan po natin ilagay yung kanilang mga feeds. Yung gamit po natin ay yung chick booster pa rin hanggang 14 days. Ayan. Naglapitan sila dito sa akin banda oh. So yan po sila mga ka-farmers na sa ilaw. Yan po yung patunay na kulang po yung ating heater, yung ating init. Nasa ilaw po sila. Ilan lang po yung nandito. Yan. Pero mainit na po dito sa loob. Pero mamaya maya po lalagyan po natin ito ng lata na may uling. Maghiwa-hiwalay po yan sila. Meanwhile, Lagyan pa nga natin ng ano oh, yung nakapagantay. Oh. Lagyan natin ng dyaryo kasi kakain kayo. Ano nangyari? Dali. Sandali lang, sandali lang. Tambak. Nakatambak na po sila mga ka-farmers. Kasi magsasabog na po kasi tayo ng feeds mga ka-farmers, kaya lagyan muna natin ng dyaryo. Kaso lang eh mahirap maglagay ng dyaryo kasi oh ayan, ayan na. So makalipas po mga ka-farmers yung 2.5 oras mula nung ating silang inilagay galing sa box. Ayan na po sila po mga ka-farmers. Nalagyan na po natin yan ng mga pagkain nila.
Diyan lang po mga kaparmers sa dyaryo. Diyan lang po natin nilagay yung kanilang pakainan. Ayan. Saka kanina po kung napansin po ninyo, nung wala pa po siyang uling, pinakita po natin sa inyo kanina na sila po ay nagkukumpulan doon sa ilaw kanina. Pero ngayon po mga kaparmers, kung mapansin po ninyo, ayan, sila po ay watak-watak na. Wala na po masyado doon sa ilaw. Kasi mainit na po dyan sa loob dahil dito sa ating uling. Ayan, so ngayon po ay alas 10 ng umaga. Mamaya po mga alas 2 o kaya alas 3, magdadagdag po tayo ulit dyan ng uling para mapanatili po natin yung init nitong ating kulungan. Okay, kaya kung kayo po mga kaparmers ay walang temperature. Kung wala po kayong temperature mga kaparmers, mahalaga kasi ang mayroong temperature. Pero ako, gaya ko, dumating yung temperature ko na binili ko sa Lazada ay yun naman pala ay pang incubator. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin nagagawa ng paraan. So ganito lang po mga kaparmers, kailangan na po ninyong obserbahan po ang inyong mga alaga. Kapag kayan po ay nagkukumpul-kumpulan sa init o kaya ay dyan po sa mga ilaw, ibig sabihin kulang po yung init. Humihingi pa po sila ng additional na heater. Ngayon naman kapag yung inyong mga sisiw po mga ka-farmers ay lumalayo doon sa ilaw at nagpupuntahan po doon sa mga gilid-gilid at nagkukumpulan doon sa mga gilid-gilid, ibig sabihin sobra po yung init. Pero po kapag ang inyong sisiw ay ganito, yung pong nakawatak-watak sila, yung parang lahat po halos ng area ng inyong broodingan ay may sisiw, ibig sabihin tamang-tama lang po yan mga kaparmers yung kanilang init na kanilang kailangan. So mamaya-maya lalagyan ko po ulit niya ng pagkain pero doon na sa kanilang pakainan. Siguro mamaya na pong gabi o kaya kahit bukas. So ngayon ay dyan lang muna sa dyaryo natin sila nilalagyan ng pakainan. At kung inyong makikita yung ating mga patubigan kanina nakalihira papunta doon. Pero ngayon yan, kasi kailangan po natin ilayo yan sa heater o dyan sa ating uling. Mahalaga na hindi po umiinit yung ating tubig, kasi pag malapit po yan dyan sa may tubig sa may uling, nagiging maligamgam po yung ating tubig. Masama po yun sa mga bituka ng ating alaga, kaya papanatilihin po natin na malamig yung kanilang inumin na mga tubig. So abangan nyo po ninyo mga ka-farmers yung aking update doon sa aking 15 days, yung sinundan po nito, yung batch 1. Ipapakita ko po sa inyo kung kukumustahin po natin sila. Okay, so hanggang sa susunod mga ka-farmers, no, lahat po kayo ay ingat. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment, pwede po ninyong i-share. Yan, pwede po kayong mag-subscribe. At saka wag po ninyong yung ads po mga ka-farmers, yan na din yung inyong pinakatulong sa akin. Wag po ninyong i-skip yung ads. Okay po mga ka-farmers, hanggang sa muli. Bye bye.